Lahat naman tayo inaantay ang pag-uwi ng ating mga estudyante dahil sa panahon nga ngayon dapat talaga nakamonitor tayo sa ating mga anak. Ganyan na nangyari sa amin nung Huwebes ng gabi. Itong bidyong ito ay siningit ko lang talaga at nangyari nga ito nung Huwebes pa. Ang pasok ni grade 6 at saka ni grade 10 ay 7:30 pero umaalis sila sa amin ng 5:30 o kaya ay 6. At ang uwian naman nila ay 2:30 so expect ko talaga nasa bahay sila ng 3 o kaya ay 3:30. Dumating na nga si grade 6 at inaasahan ko kasunod na si grade 10. Tinanong ko si grade 6 bakit wala pa si grade 10. Ang sabi niya sa akin hindi raw niya kasabay sa school service. So inisip ko baka second batch o kaya third batch ng school service. Pero dumating na ang ibang estudyante at tinanong ko rin ang ibang mag-aaral kung nakita ba nila si grade 10. Pero ang sabi nila ay hindi raw nila nakita at hindi rin daw nila napansin. So nag-worry ako kung ano na ba nangyari kay grade 10. Pero bilang nanay at kahit sabihin mong lalaki pa yan, talagang nag-aalala ako kung saan nga siya nagpunta. Nakapagsaing na ako at kasalukuyan nagluluto ng ulam nang biglang dumating si grade 10 at ang oras ay 6:30 ng gabi. Pagdating niya, sinabi niya kaagad sa akin na mama dumayo kami ng basketball. Hindi ako umimik kasi ganun ako Hindi ako nagsasalita kapag ako ay galit. Nagsenyas lang ako sa kanya nang pumasok na siya sa loob. At nung makaluto nga ako ng ulam ay sabi ko sa mga anak ko maghain na at sabay-sabay nga kaming kakain. Ganyan ang ginagawa ko sa mga anak ko kapag meron akong gustong sabihin sa harap ng pagkain, sabay-sabay kaming kumakain, dun ko sinasabi ang mga concern ko sa kanila. Alam nila na merong tensyong mangyayari, lahat sila tahimik, lahat sila mababait. Oo, ganyan sila, alam nila kapag ako ay galit. Eto na, kumakain na kami, nagsimula na interogasyon kay grade 10 kung bakit hindi siya nagpaalam or nagchat man lang na ganong oras siya uuwi. Ang sabi niya sa akin, mama, lobat ako. Ang sabi ko naman sa kanya, wag mong idahilan sa akin na lobat ka. Pwede ka manghiram ng cellphone sa mga kasamahan mo at i-chat ako na mama, andito lang kami, dumadayo kami ng basketball, wag kang mag-alala. Pero wala nga akong na-receive na chat mula sa kanya. Dati noon, pag napapagalitan ko ang mga anak ko, napapalo ko sila at ayoko nang mangyaring paluin ko sila dahil nauuna pa nga akong umiyak sa kanila. Pero habang lumalaki sila, pag nagagalit ako, nakokontrol ko naman ang sarili ko na wag silang pagbuhatan ng kamay dahil alam niyo ba kung bakit? Ayokong magtanim ng galit sa akin ng aking mga anak. Hanggat magagawa kong kausapin sila, kinakausap ko sila. Hanggat makukuha ko sa diplomasya, kinukuha ko sa diplomasya. Kasi naisip ko ang mga anak ko lumalaki na at ayoko naman silang ipahiya. At lagi ko rin sinasabi sa kanila na tingnan nyo ang hirap ng magulang ninyo mapalaki at mapag-aral lamang kayo ng maayos. At ayoko rin dumating sa punto na magagalit sila sa akin at hindi nila ako babatiin or iimikin man lang. Yung tipong magkakasamahan nga kayo sa bahay pero para kayong mga invisible. Kaya dun sa mga anak na nagagalit sa magulang kapag napapagalitan, aba ay wag kayong magalit, kapakanan nyo lamang ang aming iniisip. At kapag pinangaralan kayo ng magulang ninyo, kayo'y makikinig dahil hindi iyon para sa amin, iyon ay para lagi sa inyo. Sana'y mapanood to ng mga anak ko. Yun lang, salamat.